Punta ako dito sa taas. Sa aking location area sa pagbibideo. O diba? Hello Pakistan and hello world. Naghatas ng kalabaw yung kapitbahay namin. 200 ang kilo niyan. 1 kilo 200. Dalawang kalabaw. Diyan ang source of ano namin dito, butter, yogurt, ghee oil. Mahal ng gatas ngayon, 200 kilo. Dati 100 lang yan. Mga native products dyan galing sa Kalabaw. Hello sa aming mga kapitbahay. Our topic for today is very what you can say, very unpredictable. O diba unpredictable daw? Alam niyo po guys, ang mahal ng kalabaw dito halos kalahating milyon, 500,000 sa pera nila. Yung pinakamagandang katawan, yung kalabaw na inalagaan talaga, bilog na bilog, matabang mataba, 700, 800, ganyan. Super, kasi yan yung source of milk, butter, yogurt, lahat. Maraming ano dyan nagagawa sa gatas ng kalabaw. Naglalaba ako mga sisi. Tapos topic tayo dito sa taas. May nakita kasi ako doon kanina. Ang bata pa. So, umalis kami ni Elias kasama yung sister-in-law ko. Ang nagtatrabaho sa vulcanizing shop. Yung mga mag-ano ng mga tire, yung napaplat na gulong ng sasakyan, motorcycle. Ang bata sobra, siguro nasa mga 13, 14, 13, 12, ganyan. Sobrang bata dito. Dito sa amin, sa lugar namin sa Kashmir, hindi ba pinapahalagahan yung mga bata na yung mag-aral talaga. Iba sa Pilipinas kasi 'di ba, pag kahit mahirap ang buhay, pinoporsige talaga na mag-aral, kakasuhan ang nanay pag hindi pa aralin ang mga anak. Tapos bigyan ng gobyerno ng pera para makapag-aral ang mga anak, like 4Ps, yung mga ganyan, 'di ba? Ang daming program sa atin. Dito sa amin wala, ang babata na nagtatrabaho dito, lalo na yung magtatrabaho sa mga kalsada. Alam niyo yung ang laki-laki ng mga bato, ang nagbibiyak niyan, mga lalaking mga binatilyo. Grabe, nakakabilib nga sila kasi talagang sila, wala ditong nagbubulakbol, wala talaga. Lang, trabaho talaga sila, tapos bahay. Kapag yung may kaya-kaya, pumapasok sa school. Pag wala talagang kaya, dun sa kalsada mo makikita. Yun, nagbibiyak ng mga bato, yung mga bato biyakin ng medium, tapos biyakin pa yan ng mga maliliit, tapos i-file nila sa kalsada. Yung kamay ang nag-aano nila, nagpa-file, tapos pukpukin nila yung medyo malaking martilyo, pukpukin nila yan, ganyan, pukpukin nila ng mano-mano. Yung paggawa ng kalsada, paggawa ng tulay, sobra, nakaka-amaze na nakakaawa tingnan, kasi sobrang sipag din nila, napakapulido nilang gumawa dito yung mga tulay, kalsada, yung mga ganyan. Sobra. Magtrabaho sila kahit walang amo nakatingin, walang mga foreman na nakatingin. Grabe. Pag oras lang ng kain, tigil sila. Pagkatapos, trabaho na naman. Hindi tulad dun sa atin na pag-arawan ka, aabuti ng isang buwan yung gawain na isang linggo lang. Kapag dito magtatrabaho, kahit wala yung nagpapagawa, super nakaka-amaze talaga. Trabaho talaga sila, wala silang yung bang
yung trabahong lugaw-lugaw. Wala. Puro sila mga pawis, puro sila yung basta basang-basa yung mga katawan nila sa pawis. Nakaamis sila tingnan kasi talagang super honest sila, oo. Hindi sila, kumbaga ba, hindi nila pinapakain yung pamilya nila yung pera na hindi galing sa pinagpawisan nila dito. Grabe yung mga trabahante dito talaga, sobra. Maaano ka, mapapabilib ka. Sobra kasi ang bilis matapos pag nagpagawa ka kasi todo trabaho sila. Wala yung lugaw-lugaw talaga. Wala dito yung pakyaw-pakyawan ganyan. Kung magtrabaho talaga. Kasi nakita ko dito yung mga nagpapagawa, yung mga kalsada, mano-mano, wala naman nagtitingin sa kanila yung mga yung mga engineer, yung mga foreman, wala. Sila lang, nakakabilib talaga. Meron pa ako nakita na buong pamilya, pati mga asawa, mga anak, nagpupukpok sa kalsada. Yung mga ganyan, pinupukpok yung mga bato, ina-arrange para walang matulis, plain lang talaga yung bato, pinupukpok yan isang pamilya. Tapos yung mga anak, yung mga asawa, nagtatrabaho. Ito naman yung yung mga asawa nila nanlilimos naman sa sa mga tindahan. Hindi talaga masisiro kasi bawat tindahan magbibigay ng 10. Tapos minsan makajackpot pag foreigner yung galing sa ibang bansa ay kanang nagtatrabaho sa ilang bansa, umuwi ng Pakistan, salubungin nila yan, bigyan sila ng 100, may 50, o diba? Ang laki ng maiuwi nila sa pamilya, sobra. Paano dito? Hindi ka magugutom pag manlilimos ka kasi sa isang araw siguro hindi bababa ng 300 to 500 ang kita mo. Pag swertihin ka 1,000. Sa isang tao lang yun ha. What if kung mamalimos ka buong angkan mo mamalimos, so buhay na buhay, makakaipon ka talaga. Kaya meron ditong taglamig. Pag tag-init, magtatrabaho, mag-ipon, mag-imbak para sa taglamig kasi hindi makatrabaho pag taglamig. Tatago yung mga tao sa loob ng bahay. Kaya yung mga bahay dito, konkreto kasi pag malamig, hindi masyado makapasok yung hangin. May mga bintana dito sarado, yung mga pintuan sarado, mahangin kasi. Pag mainit naman, sobrang init ang kulog sa sa mga bahay. Yung mga puro semento. Tapos may kapitbahay ka na hindi makikita. Lagyan pa talaga ng trapal kasi hindi makikita yung mga katawan nila. Bawal masilayan ng mga tao. So, nakakita ako ng ng isang pamilya nakasakay sa isang motorcycle. Grabe. Anak niya 3, isa sa harapan, tapos 2 sa likod. Ang ginawa ng tatay niya is binabalot yung binabalot ang mga anak niya ng scarf, malaking scarf, kumbaga kumot na rin. At saka yung yung unahan, yung maliit na batang babae, binabalot ng kumot para hindi makita ng mga tao. So, ganun dito yung ka-conservative yung ibang tao dito sa amin. Bawal talaga yung walang takip na ulo. Pero pag ako dito sa bahay, minsan di ako nagtatakip. Pag may bisita, takbo ako sa loob. Kuha ako ng takip. So yan lang guys. This is it, our videos for today. Dates yan guys. Dates. So, thank you for watching. Subscribe our YouTube channel, Rosana Ilyas. God bless everyone. Yung mga puro semento. Tapos may kapitbahay ka na hindi makikita. Lagyan pa talaga ng trapal kasi hindi makikita yung mga katawan nila. Bawal masilayan ng mga tao. So, nakakita ako ng ng isang pamilya nakasakay sa isang motorcycle. Grabe. Anak niya 3, isa sa harapan, tapos 2 sa likod. Ang ginawa ng tatay niya is binabalot yung
binabalot ang mga anak niya ng scarf, malaking scarf, kumbaga kumot na rin. At saka yung ano, yung unahan, yung maliit na batang babae, binabalot ng kumot para hindi makita ng mga tao. So, ganun dito yung ka-conservative yung ibang tao dito sa amin. Bawal talaga yung walang takip na ulo. Pero pag ako dito sa bahay, minsan di ako nagtatakip. Pag may bisita, takbo ako sa loob. Kuha ako ng takip. So yan lang guys. This is it, our videos for today. Oh, dates yan guys. Dates. So thank you for watching. Subscribe our YouTube channel, Rosana Ilyas. God bless everyone.